Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinatupad ng Land Transportation Office o LTO ang pansamantalang pag-alis ng mga multa sa traffic apprehension case at late renewal ng driver's license sa mga lugar na nasa pool ng bagyo. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, palalawigin ang bisa ng mga lisensyang nag-expire noong October 30 at wala nang ipapataw na multa hanggang katapusan ng Nobyembre. Magbabalita si Rovic Manuel. Pansamantalang inalis ng Land Transportation Office o LTO ang mga multa sa traffic apprehension cases at sa mga late renewal ng driver's license sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Tino at Uwan. Ayon sa LTO, ito ay bilang konsiderasyon na rin sa suspensyon ng pasok sa mga government offices dahil sa pananalasa ng mga bagyo. Sa panayam ng DZRH kay LTO Chief Marcos Lacanilao, inatasan niya na umano ang lahat ng regional directors na palawigin ang bisa ng lahat ng lisensya na nag-expire noong October 30, 2025. Kaugnay nito, walang ipapataw na multa ang LTO sa mga magre-renew ng driver's license hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Lahat po nung magre-renew, kasi di ho ba, simula nag-start yan October 28, lahat po na magre-renew ng license na nag-lapse, mawawala po yung kanilang mga charges. Extended po yan hanggang katapusan ng November. So, kung nakalampas po kayo at kayo magre-renew, wala kayong babayaran na charges. Hindi na rin muna umano papatawan ng 30 araw na accessory penalty na suspension ang apprehension cases mula October 28 hanggang November 12, kabilang na ang mga bigong makapagbayad o makapag-ayos ng traffic violation sa loob ng 15 days mula sa petsa ng pag-issue ng temporary operator's permit. Dagdag pa nila Lacanilao, kabilang na rin sa extended ang mga may multa sa rehistro ng sasakyan bilang tugon sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng bagyo. Yung mga lumampas doon, kasi nga tinamaan po sila ng bagyo, i-waive ko muna po yung kanilang mga penalties hanggang katapusan ng November para may pagkakataon po silang may ayos mo ng kanilang mga tahanan. Sa ngayon, ayon sa LTO Chief, kasalukuyan na nilang nilalakad na maging nationwide ang implementasyon ng naturang penalty wave, gayong buong bansa naman na isinailalim na rin sa State of National Calamity. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.